Sobrang nag-alala si Julio kung bakit hindi pa umuwi ang kanyang dalawang anak sa kanilang pamamahay at hindi pa niya alam kung saan sila pumunta. Mga ilang sandali dumating na sina Teresita at Adelina sa kanilang pamamahay. Niyakap kaagad ni Julio ang kanyang dalawang anak at tinanong niya ito kung saan sila galing. Nagsinungaling naman si Juanito na namasya lamang ang dalawang bata at hindi na nila namalaya na gabi na. Sinabihan ni Julio si Teresita na sa susunod na magpaalam na ito sa kanyang ina upang hindi sila mag-alala, at masaya siya nito dahil mukhang magkakasundo na silang dalawa ni Adelina. Ngunit hindi nasiyahan si Carmela na nakipagmabutihan ang kanyang anak kay Adelina. Pumunta si Carmela sa kusina upang humingi ng tubig kay Miding. Nagboluntaryo si Adelina na siya nang magbigay ng tubig kay Carmela. Ngunit hindi nasiyahan si Carmela sa pagsisilbi ni Adelina sa kanya. At sinabihan niya ito na kahit pagsilbihan pa siya, kailanman hindi niya ito matatanggap dahil isa siyang bastarda. Sobrang nasaktan si Adelina sa mga masasakit na salita ni Carmela sa kanya. Sa pag-uwi ni Eduardo sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang kaibigan na hindi pa ito umuwi sa kanyang bahay, kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa dito. Sumagot naman si Tasio na ayaw pa niyang umuwi sa kanila dahil nandyan pa ang mga konstabularya. Nagtanong ulit si Eduardo kay Tasio kung bakit nandyan sila sa kanilang bahay. Ang sagot ni Tasio na gusto nilang dakpin ang kanyang ama. Sabi nila na lumalaban daw ang kanyang ama sa pamahalaang Amerikano. Nagtanong ulit si Eduardo kay Tasio kung bakit lumalaban ang kanyang ama. Ang sagot ni Tasio na sabi ng kanyang ama, hindi raw totoo na tinutulungan ng mga Amerikano ang kanilang bayan. Sila lamang raw at mga mayayaman na mamayan ang nakikinabang. Sila raw mga mahihirap ay salat pa rin sa buhay. Ang sabi ni Eduardo kay Tasio na tama ang lahat ng sinasabi ng kanyang ama dahil tunay na masama si Sir. Nagtanong si Tasio kay Eduardo kung sino si Sir. Ngunit hindi nasagot ni Eduardo ang mga katanungan ni Tasio dahil dumating ang mga Amerikano. Biglang dumating naman ang tiyo ni Eduardo at pinagalitan siya nito kung bakit ngayon lamang siya umuwi. Inutusan pa siyang linisin ang kural sa likod at hindi siya pwedeng matutulog hanggat hindi niya magagampanan ang kanyang mga gawain. Sa gabi na iyon, gustong maging insurgent ni Eduardo sa kanyang paglaki upang parusahan niya ang umaapi sa kanila ni Adelina. Gayon pa man, nagtanong si Carmela sa kanyang anak kung bakit sinundo pa niya si Adelina at bumalik dito sa kanilang pamamahay. Nakiusap si Teresita sa kanyang ina na huwag siya nitong pagalitan, hindi naman niya akalain na sasama si Adelina sa kanyang pag-uwi. Ayaw kasi siya tigilan ni Manong Juanito at nagbilin pa ang kanyang ama sa kanilang driver na huwag pabayaan si Adelina. Ngunit kaawa-awa naman si Adelina at ang kanyang kuya. Nagalit si Carmela na pinagtatanggol na Teresita ang magkapatid at sinabihan pa niya ang kanyang anak na huwag niyang pakitunguhan sila ng maayos, lalong-lalo na yung bastarda. Sa ganon si Adelina na ang kusang umalis sa kanilang bahay. Tinuruan ni Julio ang kanyang dalawang anak kung paano sayawin ang tap dancing at gustong matuto ni Adelina nito upang magtanghal din siya sa entablado katulad ng kanyang ama. Ngunit nakita naman ni Carmela ang kanilang pagsasayaw at hindi niya ito nagustuhan dahil kasama nila sa pagbabanding si Adelina. Pumunta si Teresita sa kwarto ng kanyang ina upang humingi ng paumanhin. Nagalit si Carmela dahil saglit lamang siyang nawala, nagmabutihan na siya kay Adelina. Sinabihan ni Teresita ang kanyang ina na unawaan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit aaminin niya na kokonsensya na siya na kapag binabaliwala niya si Adelina. Humingi siya ng patawad sa kanyang ina dahil hindi niya kayang maging masama sa kanyang sariling kapatid. Nagtanong si Julio kay Carmela kung inuutusan ba niya ang kanyang anak na layuan niya si Adelina. Hindi ba siya nahiya na tinuturuan niya ng masamang ugali si Teresita? Nagtanong si Carmela kay Julio kung ano ang kanyang alam sa mabuting asal na siya ang nagtaksil at nagkaroon ng anak sa iba. Sinusumpa ni Carmela sa hanggang kamatayan niya, hindi niya kakausapin sina Teresita at Julio, pati na si Adelina. Narinig naman ni Adelina ang lahat ng kanilang pagtatalo at nasaktan siya nito dahil siya ang pulot-dulo sa kanilang pag-aaway. Nilapitan ni Teresita si Adelina nung nakita niya itong umiiyak at nagtanong siya kay Adelina kung bakit siya umiyak.
Sinabi din niya kay Adelina na umiyak din siya nito kanina. Ang sabi ni Adelina dahil nag-aaway ang kanyang mga magulang nang dahil sa kanya. Humingi siya ng patawad ni Teresita at naunawaan niya na hindi na siya kakausapin muli ni Teresita at hindi na siya magdadaramdam pa kay Teresita at kay Carmela. Sinabihan ni Teresita si Adelina na pwede siya nitong yakapin katulad sa pagyakap niya sa kanyang kuya dahil gusto niyang mararamdaman kung paano yakapin ang isang kapatid. Kaya niyakap ni Adelina si Teresita nito habang umiiyak silang dalawa. Kinabukasan masayang binati ni Teresita ang kanyang ina at inaya niya itong magtanghalian na sila. Ngunit ayaw magtanghalian ni Carmela na kasamang isang anak sa tanas ng Quirida. Narinig ni Julio ang panlalait ni Carmela kay Adelina, kaya inutusan niya sina Teresita at Adelina na mag-impake sila ng mga gamit dahil ayaw muna nila tumira dito sa bahay. Ang sabi ni Teresita na kapag umalis sila mas lalo lamang magagalit ang kanyang ina sa kanya. Ang sabi din ni Adelina sa kanyang ama na suyuin na lamang niya ang kanyang asawa upang mawala ang kanyang galit para sa kanila. Ngunit buo na ang pasya ni Julio, kailangan na nilang umalis sa bahay na ito. Nakita ni Carmela ang kanilang pag-alis at hindi niya ito pinigilan, bagkus nagalit pa siya ng labis. Sa pagdating nila Julio sa kanilang bagong tinitirhan, nagandahan ng gusto sina Teresita at Adelina nito dahil maraming paro-paro at tutubi. Dito na nga itinuloy nilang kanilang masayang pagbabanding na mag-ama at walang Carmela na makapagpigil sa kanilang kasiyahan. Samantala, nasaksihan naman ni Eduardo kung paano lumaban ang ama ni Tasio sa mga Amerikano at kung paano ito pinatay. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa pulang araw. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!